Kumusta na ba ang flood control projects ng gobyerno? Bakit mabilis pa rin bumaha? At para sagutin yan, kausapin natin si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rafi. Good morning Opo. po sa ating mga tiga-subaybay. Opo, Secretary, kumusta na po yung mga flood control projects ng gobyerno, lalo na ngayong maulan ng panahon? Okay na naman po. Marami na po tayong nagawa mula nung administrasyon na ito. I think all over the country. And kasalukuyan po, marami din po yung ongoing projects na ginagawa pa rin namin. Ito yung mga, there are both local projects sinasabi namin. Ito yung mga nagbibigay ng immediate relief to low-lying areas. Meron din kami yung mga major flood control projects in the 18 major river basins around the country. Secretary, ang expectation po kasi ng publiko kapag sinabing meron ng mga flood control projects, hindi na sana binabaha o kaya kung bahain man, hindi ito kataas. Well, ito yung perception nga natin ng mga ating mga kababayan, pero ang sinasabi namin, ang engineering intervention po is just one component of flood mitigation. No? Kasi marami po yung other factors that may cause yung mga flooding problems, hindi lang po yung engineering intervention. Kailangan din po natin pagtuunan pansin ang environment issues. Kasi po yung nanggagaling sa mga kabundukan, yung erosion, pupunta sa mga ilog. Ang napapansin nga po namin, mababaw na po yung riverbeds natin. Kaya karamihan, pag bukso ng ulan, natatapon lang po. Opo. Kahit na meron na po yung revetment walls. Yun ang mga kwan natin. Dito nga sa Metro Manila, yung pinag-uusapan natin, kahit na meron na po kaming mga ginagawang intervention, kung gano'n din po naman yung basura sa loob, hindi rin makadalo yung tubig baha sa loob papunta sa mga pumping stations. Yun po yung mga ganong issues. Pero Secretary, magagawan pa ba ng paraan yun at naka-factor in po ba yung mga binanggit nyo bukod doon sa engineering intervention, yung silt at saka yung basura? Naka-factor in po ito? Yes po. Yes po, kasi ang utos ng ating presidente, dapat lahat na, I think we have to address the flood mitigation issues and problems collectively at yung holistically. Hindi lang engineering ang pinag-uusapan natin, pero sinasabi ko nga, yung mga environmental issues, land use issues, at yung mga participation din ng mga local government actually po. Yung mga ganon. Yun po ang ginagawa na namin ngayon. So ngayon pa lang po ba ito ginagawa na talagang all-encompassing na kumbaga yung solusyon dito? So maaasahan natin na kapag sa mga susunod, kapag naipatupad na itong holistic approach, wala na itong mga ganitong pagbaha? Well, hindi naman siguro na mawawalan lahat ng pagbaha. No? But will mitigate actually yung effects of yung severe weather kasi may climate change po tayo ngayon. Hindi naman siguro natin totally na mawalan ng baha. Even yung mga mauunlad na mga bansa, ganun din po yung mga problema nila ngayon, yung mga climate change phenomena na sinasabi natin. Kasi mas matindi po yung mga ulan na dumarating, sunod-sunod na nga po. Kagaya natin dito sa Pilipinas ngayon, mag-iisang linggo na po yata yung ulan natin. At katatapos lang po ng instructions ni Presidente dito sa disaster, yung sa OCD, Official of Calamity, dito sa command conference niya kanina. At na binigyan kami lahat ng instructions na continue po yung mga ginagawa natin at in a more comprehensive at collaborative way po. Opo, sa aming panayam po dito sa Balitang Hali kay UP Resilience Institute Executive Director Maher Lagmay kahapon, napag-usapan yung parang wala raw iisang flood control master plan para sa Metro Manila. Ano po yung reaksyon nyo rito? Totoo naman po. Talaga ito ngayon yung kasalukuyan na kasama po doon sa programa na sa World Bank Assisted Flood Management Program for Metro Manila.
marami ho yung components that have to be integrated. All in all, isa po yung, of course, yung sa amin sa DPWH, kinukumpuni po namin yung karamihan po ng pumping stations to increase their discharge capacities. Meron din pong component that has to address yung waste management. Meron din po yung component that has to look into land use, and the other component na meron integrated drainage master plan for Metro Manila po. Well, yan po ang aabangan natin kapag ka naipatupad lahat yan. At kung nagkaroon na nga ng master plan, hindi lang sa Metro Manila siguro, no, sa lahat ng mga binabahang lugar sa bansa. Maraming salamat po sa oras na... Salamat po sa oras na binahagi niyo sa amin. Salamat, Rafi. Salamat po sa ating mga tiga sa baybay. Si DPWH Secretary Manuel Bonoan.